Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na. Paano, Sobra. paano niya nasabi, sir? Ha? Paano niya nasabi hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Wow, Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Impeachment. So, kasi remember, nung Duterte times, pinasuhan ng sedition si Vicky Lenny. Kasi tingin nila, wala siyang impeachment. So, kailangan ba ba? Hindi ba suka na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yun. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo. di ba? Alam nila planado talaga, matanggal sa pwesto. Kahit kasuhan ng criminal case, Vice President ka pa rin. Anong gusto? Matanggal daw sa pwesto. Wow. Yun ang balak nila. Pero yung mga kaso-kaso na sinampa sa inyo, di umano, sabi sa Davao daw ata hearing. Ayun ang abangan natin Sabi lang yun ng isang nagko-comment dito si Larry. Pasok mo. Sabi ko may topak Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. Baka ba yung sa December sila ikaw kailan? Kailan daw ang impeachment? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Hindi natin na lang. Basta hindi katagalan ng antay nyo. Yun na lang. Hindi raw katagalan. Hindi raw katagalan Nung nakaraan linggo, sabi next week. Nung nakaraan taon, sabi nung July. Hanggang ngayon na ito pa rin. Anak ng bugi naman. Yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin. Kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA 2. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular. But after a few months, tanggal. So, kailangan... Natakot na sila. Ayun na, sinasabi ko. Kaya naman pala gusto nilang madaliin. Kasi nagkakaroon na sila ng... takot. Saan galing? EDSA 2, hindi pinapansin, biglang lumaki. Natanggal daw. Ito na, nagkakaalaman na. Kagustuhan ng mga ito. Tuloy! Magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. Baligkad ka, baligtaran ang mga pinagsasabi. Malaki daw perwisyo. Yung may simpatya kay Duterte sa info ninyo, ilang percent? Siguro mga less than 5%. And mainly mga mga junior officers with ranking. Mga senior officers so far, they are solidly behind the president. Talaga lang